Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction itong Facebook reel posted by TR Evander. Ito yung interview ni Ted Filon at DG Chacha kay Senator Lacson, na kung saan pinag-usapan nila yung pasabog ni Senator Amy na yung kapatid niya, Pangulo, ay gumagamit ng pulburon. Ako, dito, viral itong statement ni Senator Lacson na un-Pilipino, hindi daw yun gawain ng Pilipino yung ginawa ni Senator Amy. Nang daming nagre-react, ang daming bumabatikos. May nabasa kong comments dito na yung pag-kidnap, pagpapadala kay Tatay Digong sa ICC, maka-Pilipino ba yun? Mga ganong tanong. Okay, pakinggan natin. Mag-anak silang dalawa, no? Hindi naman din ako malapit kay Presidente Marcos. Ang masasabi ko lang, medyo napaka-un-Filipino. Kasi tayo, nakakasaksi tayo ng pag-aaway ng magkakapatid, no? Pero yun, nakakonfine sa bahay. Kung hindi man, merong umatong sa siraan behind the back, ano? Pinagkabalita sa mga kaibigan. Pero yung magsalita ka sa harap ng 600 tao sa luneta, para sa akin, hindi ka tanggap-tanggap bilang isang Pilipino. Hindi tayo ganyan mga Pilipino eh. Di ba tayo, maski pa paano, pagkakapamilya, mag-away man tayo, we keep it to ourselves. Yun lang aking masasabi. Senator Ping, sa karanasan niyo po sa politika, pag umaabot na sa ganitong punto, ano po sa tingin niyo ang possible motive nito? Politika, wala namang iba eh. Kasi wala akong makita motibo eh. Ba't mo sisiraan ang sarili mong kapatid sa harap ng daang-daang libong tao? Wala akong makitang ibang motibo. Magsabi ng katotohanan. Ang sinasabi po ng ilan, sinisiwalat lang daw ni Senator Amy ang katotohanan dahil gusto niyang isalba ang bayan. May mga ganun po komento. Ano yung reaction po doon? Ewan ko lang. Ayoko na mag-comment except na napaka-un-Filipino ng kanyang ginawa kagabi. Okay. So, isa-isahin natin komento ha. Una, yung hindi ako malapit sa Pangulo, sa tingin niya yon. Ang tanong, bakit palaging mga nababasa kong comments bakit spokesperson na ba ni PBBM si itong Lacson? Segunda Claire Castro na, kasi sa mga aligasyon ngayon laban sa Pangulo, una, yung pasabog ni Saldico. Pangalawa, pasabog ni Senator Amy. Siya talagang nagsasalita, nagdidepensa. I'm not defending the president, sabi niya nung unang video ni Saldico. Kaya lang, ang dating sa nakakarami, including me, parang talagang dinidepensa niya ang Pangulo. So, hindi daw siya malapit eh. So, yun ang unang punto. Yan, yung away magkakapatid. Kung ordinaryong pamilya sana, agree ako na bala na kayo. Kaya lang itong away ni Senator Amy at kapatid niya, itong Niringan, hindi yun ordinaryo. Buong bansa ang nakataya. The lives of 117 million Pilipinos nakataya kasi ang kapatid ni Senator Amy, Pangulo. At ang aligasyon, matagal ng aligasyon, na ang kapatid niya gumagamit ng pulburon. Paano naman yan ang buhay ng millions of Filipinos na ang leader, para bang eroplano, nakasakay ka sa eroplano, ang piloto, nako, gumagamit ng ganun. Di ba nakakatakot? Okay, driver. Kasakay ka ng sakyanan, driver. Tapos, pag alaman mo, ang driver, gumagamit pala ng ganun. Ano ka? Kalmante? Bababa na lang ako. Parang ganon. Hindi ordinaryo. Okay. Tapos sabi niya, hindi maka-Pilipino. Anyway, kanya-kanyang opinion lang niya yun. Okay? Opinion niya. Ang opinion ko naman is believe ako kay Senator Amy at nagawa niya yun.
mahirap yung ginawa ni Senator Amy. Matagal na kasi itong aligasyon ito. At madami akong nababasang comments o nagsasalita na bakit ang Senator Amy, bakit hindi siya magsalita kung totoo ba yung aligasyon o hindi. Kasi nga, kapatid niya yon. Tapos siya ang gumawa ng paraan para mabuo yung unit team, nang dahil sa unit team, naging presidente yung kapatid niya. Kaya maraming mga DDS noon na galit kay Senator Amy. Kasalanan mo yan. Bakit tayo nagkaganito? Kaya, pakinggan ko, ang buo niyang speech is nagsisisi siya sa ginawa niya. Inaangkin niya yung kasalanan niya. Kasi kung hindi sana niya inireto si BBM kay Mayor Inday Sara, wala sanang unit team at walang ganitong kaguluhan ngayon. Kaya una, galit ako nung nagsasalita si Senator Amy. Galit ako eh. Alam mo naman pala yung kapatid mo ganyan, bakit mo pa pinatakbo, bakit mo pinaano pa. Ganon ang may nabasa kong post si Calio de Guzman, yung makakaliwa. Ganon ang punto niya. Alam mo palang kapatid mo, bakit mo siya pinatakbo? Kalang yung galit ko kay Senator Amy, napalitan ng awa, paghanga, kasi nga inamin niya yung kanyang pagkakamali. Humingi siya ng tawad sa sambayan ng Pilipino. At ako naman, pinatawad ko na lang siya. Punta tayo kay Tatay Digong. Kasalanan din, kasalanan ni Senator Amy. May kasalanan kung bakit nandun si Tatay Digong sa ano. Kasi granting, Leni ang presidente ngayon. Kasi walang nagkandidatong BBM. Leni. Palagay ko hindi mangyayari yan. Na Tatay Digong natin madadala sa Netherlands. Nanalo ang BBM dahil kay Senator Amy. At BBM group effort silang nagpakidnap. Kaya ngayon, naghirap ang ating Tatay Digong. Kaya ito, may comment akong nabasa dito ito, Jonabel Papas, sabi niya, napakaan Pilipino nyo. Sabi niya, si Digong nga pinatapon nyo sa ibang bansa nang di nalilitis dito sa Pilipinas, kayo ang napakaan Pilipino ninyo. Yun. Kaya ang tanong ng taong bayan kay Senator Lacson, maka-Pilipino ba ang pagpapakidnap kay PRRD doon sa The Hague, Netherlands? I don't know. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Nagpapatanim tayo ngayon ng livelihood assistance nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. May tinanim, may anihin. Panoorin nyo ang video na ito. Sa area sa kape ni Junel, mga-espresya sa ang kape. So, muna ni ang itsura sa kape ni Junel nga upat na ni siya kabulan. So, maayo gyud ang tubo kay doon na mga sanga o tambok pod. Kita yun nato nga ang tubo sa kaping upat na kabulan, tambok yun siya, kape ni Junel. So spray lang sa kay upat naman siya kabulan. Sa
Ginoo ug sa nagsuporta sa kape nga mohon og maka-harvest mi maka-eskwela na gid mi sa among mga anak kunya di na gid mi magkalisod mangita og kwarta nga para pambayad sa eskwelahan kun dili na mi makuha nga gikan sa kape. Ug salamat sa nagsuporta. Pila ka punuan gani ning imo nga kape? 550 na tanan. 550. Oh, So daghan-daghan na gyud. dagan-dagan na gyud. So pila ka buok ng imong estudyante? Isa pa na noon. Isa pa. Oh. So ang imong tingwa nga makapadayon sila sa pag-eskwela. So mo gyud ako ang pangandoy sa ilaha nga maka-eskwela gyud sila. Oo, so salamat kayo.